ng 10 taon. 10 taon? Naku, hayaan mo. Pagdating ni Mario, ipakikita niya lahat sa iyong pagbabago. Bakit tulungan mo yung natakot tayo? Ano kayo? Sakit. Oh. Dahan-dahan, ha? Sa kabila ka sa pakaw. Wala na ho. Tira na ho. Ewan ko ba niyo kay Mampeng, napakatigas na ulo eh. Sabi ko na mag-iingat eh. Bakit ang dami tao dito? Hala, labas kayo yan! Mga kamag-anak lang ang kailangan dito. Gagawin niyo pang isang bayan tong emergency room? Kamag-anak ka? Kapatid po. Ah. Kayo ang naghatid dito sa pasyente? Opo. Anong pangalan ng pasyente? Pain po. Rafael Iliana. Iliana. Rafael. Ilang taon na siya? Siguro huy, mga 60 na. Siguro? Edad lang hindi niyo matiyak? Eh kasi huy, matanda nga ako sa kanya eh. Yun nga, nakatatanda kayo. Dapat alam niyo. Saan kayo nakatira? 1840 po. 1840. J. Tuason, Sampaloc, Manila. Anong nararamdaman niya? Naninikip po ang dibdib at namumutla. May alam ba kayo kung may history siya ng sakit sa puso? Hindi ko po alam. Pero ang nalalaman ko po ay madalas siyang sumpungin. So hindi pa siya natitingnan ng ibang doktor? Hindi pa po. Dr. 190/1 and home BP. Kailangan ma-confine natin siya para maobserbahan. Kailangan mag-deposito kayo. Magkano pong deposito? 1,500. 1,500. Eh, wala po akong dalang pera dahil biglaan. Ay naku, gawan nyo ng paraan dahil hindi kami pwedeng tumanggap ng pasyente at bigyan ng kwarto na walang deposito. Sandali lang po tatanungin ko yung aking mga kasamahan. Mabuti pa. Sandali. Ano ang balita, Aling Kuring? Eh, hinihingan ako ng depositong 1,500. Ha? Ang laki naman. Ngayon hinihingi eh. Mare, may dala ka ba dyan? Wala ho eh. Ikaw, Mare. Wala din eh. Aling Kuring, meron ako dito mga 4 na rano. Ako, huwag na ho nakakaya na ho sa inyo. Teka, pinahu niyo, Aling Kuring, at ang masikaso ka agad sa Mampaeng. Dok, meron ho kaming 400. Kung maaari sana, doktor, yung kakulangan bukas na ng umaga. Naku hindi po pwede. Hindi tayo pwede magtawaran dito. Ospital ito hindi palengke. Tanggapin na ho to. Baka kung ano pang mangyari sa kapatid ko. Akong pakialam. Kung hindi nyo kayang ibigay ng buo ang deposito, ilabas nyo ang pasyente at dalhin nyo sa ibang ospital. Huwag naman ganyan ang pananalita, doktor. Meron na nga nahihirapan dyan. Nangahamak pa kayo rito. Hindi ba kayo nakakaintindi? May patakaran kami sa ospital na ito. Walang deposito, walang serbisyo! Ilang deposito ang gusto mo? Alam mo ba ang ginawa mo, Loreto? Bukod sa nilapastangan mo si Dr. Quirós, natakot ang mga tao, pati mga empleyado sa ospital nagpanik. Anong sasabihin ng publiko sa pulis? Na tayo'y abusado? Na humihingi tayo ng pabor ng persahan? At binabaliwala natin ang alituntunin ng isang private institution? Sir, kaya... Please, Sarge. Huwag ka nang magpaliwala. Hayaan natin yan. Gusto lang kitang palalahan na ibang probinsya, ibang Manila. Kaya, na kailangan, iba rin natin maging kilos. Mabuti na lahat, hindi nagdemanda si Dr. Quirós. Dahil hindi biro yung kasong yan.
Come in. Sir, eto na ho yung report.